Tandem. Ito oras na po 11 minutes kalpasan iti alas 4 iti malam ket itatapo garud nga gundaway ket mga gantay met ana wenno makapatang tayo met ana iti may sapay apong nasirib met ayan manipod iti opisina iti Legal Rights and Natural Resources Center. Adapo iti linya ni Sir Leon Dulce, Campaign Support and Linkages Coordinator. Good afternoon, Sir Leon. Naimbag nga malam kada kayo amin. Sana tama yung sinasabi ko. Yes po, sir. Alam ko sa Ilocano. Nagulat Magandang hapon ako, sa sir. ating lahat po. Oo, tagdamdamag ni partner tatay no Tagalog no Ilocano. Oo, then nag-Ilocano kayo, sir. Apo. Or yung greetings lang. Hanggang dun lang ang kaya. Ayun, sige. Ayun. Okay po. Magandang hapon po ulit and of course maraming salamat po sa paglalaan po ng oras and upang ma-interview po namin kayo regarding po sa watershed ayan ng Nueva Vizcaya. At unahan ko na para sa mga nakikinig din ano po ba ang watershed at bakit ba ito mahalagang protektahan ng mga tao dito sa Nueva Vizcaya? Sige po. Ngayong bagyo, ngayong tumatama sa atin ang Krising, ang bagyong Krising, ramdam natin yung kahalagaan ng watershed. Kasi ang watershed, ito yung tinutukoy natin na area o yung lupain na napapaligiran siya ng mga bulubundukin. So katulad ng Nueva Vizcaya, kahit saang direksyon ka tumingin, napapaligiran yan ng mga bulubundukin ng Caraballo, di ba, ng Sierra Madre at ng Cordillera. Tapos yung area na napapaligiran ng mga bundok, dyan nanggagaling yung mga dumadaloy na mga ilog, mga river systems, at dumadalo ito hanggang sa ating karagatan. Kaya nga ridge to reef yung tinatawag na sakop o area ng watershed. So yung buong lugar na nasasakop nitong mga bulubundukin at dinadaanan ng mga ilog, yan po yung tinatawag na watershed. Kaya mahalaga siyang pinag-uusapan ngayon dahil ramdam natin yung epekto ng nagbabagong klima doon sa kakayahan ng ating mga watershed dito sa ating probinsya, halimbawa sa Nueva Vizcaya, kung kaya bang pangibabawan yung mga tumitinding epekto nga ng nagbabagong klima. So yun po kaya magandang pag-usapan natin ngayon ng watershed. And Sir Leon, ano po yung mga banta sa ating watershed po? Aside from sa pagbabago-bago ng ating klima ngayong taon na to. Ayan. So baka spoiler kasi maganda pag-usapan nga natin dun sa i-announce natin na magkakaroon nga tayo ng watershed forum. So siguro patikin na lang muna ng konting paliwanag na dito nga sa Pilipinas, reflection siya ng kung ano yung nangyayari sa buong mundo, na ang importanteng bahagi kasi ng mga watershed natin ay yung mga kagubatan dito. Ito yung tinatawag na headwaters o dyan sa mga kagubatan sa ating mga kabundukan, dyan nanggagaling yung tubig na dumadaloy sa ating mga ilog. So siya yung source. Ang problema natin sa buong mundo, kung last year lang, hindi pa talaga na re-reverse yung trend o yung nangyayari na tuloy-tuloy kada taon nababawasan yung ating forest cover sa buong mundo. At pareho yun sa Pilipinas, reflection ng Pilipinas nangyayari sa buong mundo. So sa patuloy na pagkaubos ng ating mga kagubatan, maaapektuhan hindi lang yung doon sa ating mga kabundukan, magkakaroon siya ng tinatawag na cascading effect o yung epekto na dadaloy sa kung saan man dumadaloy yung mga ilog hanggang sa karagatan. Kung maalala natin halimbawa na may mga nakaraang mga ulat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nabanggit kanina yung mining. So isa sa mga banta talaga yan na kapag nagkaroon ng operasyon ng pagmimina, nasisira directly yung vegetation o yung forest cover doon sa kung saan nanggagaling yung saan nag-ooperate yung minahan. Pero kapag nagkaroon na ng mga epekto ng klima, halimbawa nga nagkaroon ng bagyo at nagdulot ito ng pagbaha, yung presensya ng pagmimina doon sa headwaters, doon sa mga kagubatan na kinakalbo,
ay magkakaroon ng dagdag na negatibong epekto, hindi lang sa ordinaryong baha na mararanasan natin. Kadalasan may dala-dala rin yan ng mga chemical, yung mga heavy metals, no, yung acid mine drainage na nakakasira sa ating kapaligiran, nakakasira sa ating kalusugan, nakakasira sa ating kabuhayan. So mining talaga ang isa sa mga pangunahing banta sa ating mga watershed ngayon. Kung titignan mo nga sa Pilipinas, lumalabas na halos 1/3, no? 1/3 ng mga mining projects na meron tayo tulad ng copper, ng nickel, ng cobalt, ay no, nag-overlap o sumasaklaw na yan doon sa mga tinatawag na biodiversity area o yung mga lugar sa Pilipinas na napakayaman pa ng dami ng species ng halaman at ng hayop at iba pang bahagi ng kapaligiran na matatagpuan dyan. So, masasabi talaga natin na kung hindi magkakaroon ng regulasyon sa ating mga watershed para pigilan yung mga proyekto katulad ng pagmimina, ay triple ang epekto niyan doon sa climate change. Hindi lang climate change ang poproblemahin natin, no? So, isa lang yan, no? Pero maraming iba't ibang paggamit ng lupa, yung land use, na kapag hindi na itugma doon sa pangangailangan natin na ibalik, i-restore yung ating kagubatan, lahat ng mga land use na yun ay magdadagdag doon sa negatibong epekto sa ating mga watershed. Ayun, and very agree kami dun sa mga binanggit ni Sir Leon, ano. And of course, yung nabanggit nga niya yung epekto din ng mining, and aside from sa severe impact ng mining and other major threats, hindi lang naapektuhan yung or nasisira ang ating yung environment natin. Syempre, apektado din yung mga tao. Ano, lalo na sa mga yung mga nakatira sa mga bulubundukin, ano, na merong presence or presensya ng mining. And talagang merong makikita natin dito yung domino effect, Sir Leon, ano. And yung tanong ko naman is ano ba ngayon ang kahalagahan kung bakit kailangang makilahok, ano, or merong partisipasyon, 'di ba? May pakialam kung bakit kailangan may pakialam or makialam dapat yung mga tao, ano, regarding sa mga bagay na ito na nakakasira talaga naman sa ating kalikasan at direktang nakakaapekto sa kanila. Oo nga, so importante yung nabanggit nyo, no, na yung factor ng tao. Yan ay isang nakakalimutan natin na hindi tayo hiwalay sa ating kapaligiran, sa ating mga ginagalawang ekosistema. So yung unang-una na kahalagahan bakit kailangan makialam ay yung usapin ng tubig. Diba sabi natin ang tubig ay buhay. Tubig ay kailangan para mabuhay ang tao. Yan yung kanyang inumin, no. Pag tumagal lang ng ilang oras na walang tubig, ikamamatay ng tao yan. Pangalawa na mahalaga tignan sa tubig, ginagamit natin to para sa araw-araw nating pamumuhay, para sa paghugas ng ating mga pinggan, panglabada, pangligo, no? Nakakadagdag yan o parang mahalagang factor yan doon sa pangkalahatang kalusugan o well-being ng mga tao. So pag nawala ang tubig, mawawala ang ating buhay. Dalawa ang magiging epekto niyan, no? Nabanggit natin nga na ang epekto ngayon sa nagbabagong klima ay dumadami yung tubig, yung river flow doon sa ating mga watershed, sa ating mga river basin, no, kung saan dumadaloy yung ating mga ilog. So nagiging baha, no? Kapag umaapaw at nagbabaha, kadalasan dahil may dala na yung mga dumi, mga particulate galing sa lupa, hindi na nagiging potable yung tubig, hindi mo na pwedeng inumin. So nga, apektuhan pa rin yung ating kabuhay, no? Sa mga lugar, halimbawa, na merong mga proyekto na malakas ang konsumo ng tubig, kahit yung projection pa ng mga siyentipiko ay sa mga susunod na mga dekada ay dadami ang river flow o ang tubig na dumadaloy sa ilog. Kunyari, mga minahan, pag titignan mo doon sa lugar, sa mga host na mga community, kung nasaan ang mga minahan, nawawala naman yung mga tubig kahit na gano'n, no? Parang nagiging desierto yung lugar dahil ang lakas kumonsumo ng mga industrial na mga proyekto tulad ng mining sa tubig. So tubig ang isang mahalagang usapin kung bakit dapat makialam.
Pangalawa, ang karugtong naman ng tubig, syempre, ay yung matagal ng kinagis ng kabuhayan ng mga Pilipino. At I'm sure sa Nueva Vizcaya na citrus capital of the Philippines ay agrikultura. Kabuhayan natin sa agrikultura. So pag mawala ang tubig, apektado ang irigasyon. Kapag nagbabaha, apektado pa rin yung kalusugan ng ating mga pananim. So hindi lang buhay kabuhayan ang maapektuhan. Siguro may last akong idadagdag sa usapin kasi bakit kailangang may partisipasyon ang publiko, lalo na ang kabataan, hindi lang dahil doon sa negatibong epekto, kundi dahil nakita na naman natin na kahit sa mga patakaran natin, yung public participation o yung paglahok ng mamamayan ay tinitignan na isa sa mga pinaka-epektibong instrumento ng demokrasya para mapatupad yung ating mga patakaran, yung maitaguyod yung mga reforma sa ating mga patakaran. So, marami po tayong mga polisiya mula sa local government code hanggang doon sa environmental impact statement law natin na nagbibigay puwang para umalam at makialam ang publiko. Dahil yung sama-samang kaalaman, sama-samang karanasan natin bilang mga mamamayan, pag ginamit mo yan para ma-impluwensyahan yung mga tinatawag na mga environmentally critical na mga proyekto, mas napapaunlad yung mga regulasyon, mas napapaunlad yung protection sa ating mga watershed, sa ating kapaligiran. So, kahit bawat isa sa atin na lumalahok ay nagsasama-sama po yan, nagkakaroon ng collective effect para ma-improve yung implementation ng ating mga batas. So, hinihikayat po namin talaga ang paglahok ng publiko sa mga usaping pangkalikasan. Yun. Sir Leon, isa lang sigurong tanong galing sa akin. Ano po yung papel po ng Legal Rights and Natural Resources Center para protektahan po yung karapatan po ng komunidad, lalong-lalo na po yung may area po ng pagmimina? Nga, hindi pa namin napakilala ang sarili namin. Ang LRC po, ang Legal Rights and Natural Resources Center, ay isang policy and advocacy research organization na naka-base po sa Metro Manila, pero ang aming coverage ng aming gawain ay buong Pilipinas at kahit sa mga international na espasyo. So ang main po na gawain ng LRC ay sumuporta sa mga katutubong komunidad at iba pang mga lokal na komunidad na maintindihan at magamit yung kanilang mga karapatan, lalong-lalo na patungkol sa environmental rights nila, yung kanilang karapatan sa ating kapaligiran at likas yaman. So, tumutulong po kami sa gawaing edukasyon, sa usapin ng mga batas, mga polisiya na patungkol sa kanilang karapatan at patungkol sa ating kapaligiran. Tinutulungan po namin ang mga komunidad na mag-engage o lumahok nga doon sa mga espasyo na makapagtutulak ng reforma sa patakaran para mas mapahusay yung kanilang paggamit ng likas yaman at pagpreserba ng ating kapaligiran, at sa mga usapin na may mga matitinding mga usapin, kunyari mga mapanirang proyekto, tinutulungan namin ang komunidad na magkaroon ng tinatawag na strategic litigation o ito po yung mga estratehikong mga kaso sa korte para mapanagot at ma-hold accountable ang mga nagutulak ng mapanirang aktibidad sa ating kapaligiran. So yun po, kaya kami nandito tumutulong sa ating mga kasamahan po dito sa IP communities, kaya katuwang namin yung Social Action Commission dito sa Diocese of Bayambong dahil may common po kaming mission na maipagtanggol ang komunidad at ang kapaligiran. Yun, napakaganda naman pala talaga ng kanilang serbisyo. Yes. And syempre ito talaga yung edukasyon talaga. Ayan, para magkaroon ay mapalawak ang kaalaman ng mga publiko o yung mga mamamayan sa ating komunidad. Lalong-lalo na syempre kapag kausapin ng watershed dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Lalong-lalo na po at
may presensya din dito ng minahan, ano? Oo. Malalaking kumpanya ng minahan dito sa probinsya. And of course, malaking plataforma or isang oportunidad, malaking oportunidad para sa mga Novo Vizcayanos at syempre sa iba pang lugar, ayan, sakop ng Diocese of Bayambong, ano, na magkaroon din syempre ng kaalaman dito sa Watershed Forum. And we're looking forward to that, ano, Sir Leon. And hopefully matuto din kami. Ayan, kasi even us, may mga kaalaman din na hindi pa namin nalaman at kailangan naming malaman. At syempre, kailangan naming ipaalam din ano, bilang mga mamamahayag po sa radyo. So, maraming salamat po, Sir Leon Dulce, for your comprehensive sharing regarding po ano sa pagprotekta yan ng natural resources and of course yung mga kabundukan natin, especially watershed ng Nueva Vizcaya. Agyaman, Joji at Jay, salamat sa ating lahat po. Ayan, thank you so much, Sir Leon Dulce. Siya po ay sa Legal Rights and Natural Resources Center, LRC Coordinator po. Ayan, ng Campaign Support and Linkages. Ayun, at syempre, since wala na tayong oras, pero ulitin natin, ano, ay itong magaganap na Watershed Forum, di ba? Napakaganda ng sharing ni Sir Leon, ano? And talagang nagkakaroon din ako ng interest, yan, para malaman pa kung ano ba yung mga karapatan natin, ano pa ba yung mga kailangan nating gawin, ano, para syempre makatulong din tayo sa pagpreserba ng mga kagandahan sa kagandahan ng ating probinsya at syempre sa ating environment, yes, diba? And yung role din natin, syempre bilang isang mamamayan, ayan, may saapong agtutubo. Yes, naman. Yes, nasa ano pa lang tayo, no? Naman, bata pa kami. Yes, kailangan po nating malaman yun. And haan ngay nga hantay ngay nga agpakampante nga may parang alam lang natin na may mga ganitong pangyayari pero wala tayong ginagawa. Yes, dapat may gagawin din tayo. Yes. Sabi nga, dapat may pakialam tayo. Ayan, para magkaroon tayo ng para makaboses din tayo, magkaroon din tayo ng boses at ipaglaban din yung mga karapatan natin. Lalong-lalo na sa pagprotekta ng ating kalikasan. Ayun. Anyway, awanin apo ti oras min, ayan, kat syempre oras manen tapno pumakada, agyaman kami apo ting kay panagdingag pa ng tarabay, and sa pala kumamad anata, naikanda kayo apo iti basit nga impormasyon, ayan, mainayag apo iti maangay garod nga Watershed Forum na cancel po, ano, dahil kay Bagyong Krising, pero looking forward tayo sa ipopost, ano, na rescheduled date, ayan, sabi ni Father Crispin, possible August 16 or 23. Ayan. So, maki-update kay Apo, iti dating nga istasyon, and of course sa Facebook page ng Disak Bayambong, i-search Apo dito Facebook. Magandang plataforma ito, or opportunity, ayan, para mapalawig pa natin ang ating kaalaman. Yes. And syempre kanay na po nga subaybay. Syempre iti amin nga programa, iti DWRV nang runa Apo regarding mat dito yung Watershed Forum. And kadagiti dumapay nga mapagtarataran. Yes. Iti nga programa. Totoo. Nakadwa tayo po ti technical side ni Sir Elmer Marcos. Da kami apo iti pagaymi iti tangatang, pagaymi J. Kimli Kakal. Kana Joji Abubo. Pumakadan apo iti programa Veritas Tandem.